nyo kasi matanggap. Lahat na lang kasi gusto nyo i-link kay Tatay Tigo, which is obviously na namumulite ka kayo. Matutuwa kayo May rito. plano na ibasura yung batas mo, sa 2022 tatakbo ko Senado para ibasura kayong punyet ang batas mo. Ang walang magsibak sa batas mo na Portuguese na Juvenile Justice Law sa 2022, ako ang sisibak yan. Ha? Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. 2 bilyon o B. Ha? 2 milyon lang po yun. Grabe. Yan. Grabing pagkakamali Nagkamali po ang yan. gimmick. Issue na bayan ating pagsapan. What's up mga kayon and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Kaya naman isa magandang umaga hapon ng kape sa inyo lahat. Joe Malone TV. Issue ng Bayan Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin. Mega live shoutout sa inyong lahat mga kayon para sa Issue ng Bayan. Nagbabalik Joe Malone TV ha. Paborito natin to. Totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may alagay sa solusyon. Laging alerto. Papasok na mga suki, pag-usapan natin yung mga issue at talakayan dito sa Joe Malone TV. Tunay ang serbisyo. Diretsong usapan, talagang lahat na lang Joe Malone TV. iuugnay at ililink nila kay Tatay Digong. Ating pag-usapan. Hindi nila kaya si Tatay. Balita, walang kinakampihan. Hindi nila kaya. Sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan, Totoo ang laban. Walang hindi nila kaya talaga. Mas pinapatunayan lang nila na you are freaking weak. para sa bayan. Di ba? Hindi, totoo naman. Omega Love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Abroad ka man, OFW ka man, o dito sa Pilipinas. Thank you sa pagsubaybay at pagkikinig sa Joe Malone TV dahil I'm sure gusto mong malaman kung ano mga kalalagayan ng ating bansa. Naku po, sa administrasyong Marcos, alam nyo na yan. Di ba? Paki-double check naman mga kayo kung nakasubscribe na kayo rito sa channel natin. Paki-subscribe na lang din at paki-click yung bell icon. Paki-like and share yung mga videos natin na ina-upload every day. At sa description box natin, meron tayong mga backup channel dyan mga kayo. Paki-subscribe na lang lahat. Maraming salamat sa mga efforts, sa mga gagawa. Thank you so much. At pakita natin kung anong merong suporta yung mga DDS. Ha? Kasi medyo kulatang-kulata tayo sa SOCMED eh. Sa totoo lang. Kulatang-kulata tayo sa SOCMED kasi may pambayad sila. Tayo libre. KKB, kanya-kanyang bayad. Babayaran ko yung sarili ko para sumahod ako, di ba? Hindi gaya sa kanila, talagang mukhang may sumusuporta. Kaya kulatang-kulata tayo. Ang dami nilang dummy account, ang dami nilang mga troll accounts na nag-like, nag-share, nagko-comment. Pag tinignan mo, less than 100 yung friends, less than 500 yung friends. Sa tagal mo nagpe-Facebook, sa tagal ng social media, less than 500 lang ang friends mo. Tapos nakalock pa yung profile mo, tangna mo. Diba? O paano mo aasahan ng maintindihan ng mga bata na mali ang pagpatay at rape kung ang magulang nila ay tuwang-tuwa kay Duterte? Anak, masama yan, pero pag si tatay, tama yan. Yan ang fake. Di ba? Magulang ang gagabay, parang hindi naman kayo magulang. I'm sure lahat ng magulang na gusto si Tatay Digong, hindi naman yan ang tinuturo nila sa mga sarili nilang anak. Siyempre, may mga desisyon din yan sa buhay. Ano, sobrang idolizing lang? Saka hindi lang yon. May mga social apps tayo. May mga games na talagang... Ang difference kasi mga kayon, ganito eh. Kumpara noon, mga batang 80s, mga batang 90s, hindi naman ganito kalaganap noon eh. Di ba? Hindi naman ganito kalaganap yung kriminalidad na involve mga bata. Hindi naman ganito.
Diba? Kasi wala naman tayong pinaglilibangan nun kundi maglaro sa labas eh. Yung kasi yung difference eh, hindi nyo kasi matanggap. Lahat na lang kasi gusto nyo i-link kay Tatay Digong, which is obviously na namumulite ka kayo. Diba? It's all about politics. Ano ba naman yan? Diyos ko naman, no? For once in our lifetime naman, puta, gawin naman natin yung tama. Huwag naman puro politics na lang. Parang nabuhay ko para sa politika lang eh, di ba? Titirahin nyo si Tatay Digong, titirahin nyo yung ganito, para lang kayo makasurvive, makakuha nyo lang yung gusto nyo, magawa nyo lang yung gusto mo, makuha nyo lang yung result na gusto nyo, pamumulitika yan. Di ba? Tingnan nyo to, ito, isa pa to. O, pagmumura at pagbabanta noon ni Tatay Digong ng dating Pangulong Duterte, isa sa mga dahilan ng pagiging bayolente ng mga kabataan na yun. Puta, attorney ka, ganun ka mag-isip? Ako, naniniwala ako na hindi na matalino itong babaeng to. Na lahat naman tayo may sariling diskarte, may sariling talino, may sariling personality, characteristic, abilidad, at kakayahan. Pero wag naman nating ibaba yung isipan natin, yung pag-aaral natin, yung talento natin, yung sentido komon natin sa ganitong klase. Na ang pagmumura at pagbabanta noon ni Tatay Digong, dahilan ng pagiging bayolente ng mga kabataan ngayon? Talaga rin eh. Yeah, talaga. Ganun ka mag-isip. Diba? Parang ano ano yun? Diba? Parang, putsa, tatanggal yung sticker ko eh. Diba? Ang hirap paniwalaan ng ganun. Parang, hindi ba? Doon na lang ba natin titignan? Ganun ba tayo ka-tanga, kabobo na doon sa anggulo na yon, doon lang natin sisilipin? O dahil kayo mga kayo, no? Comment nga kayo dyan. I'm sure matatalino itong mga viewers ko. Hindi yan ganyan mag-isip. Na parang dahil kay Tatay Digong, puta lahat na lang. Sabi ko nga sa inyo, pati yung sulog na sinayang nyo, isisin nyo na rin kay Tatay Digong. Yung kapalpakan nyo sa buhay, isisi nyo kay Tatay Digong. Yung hindi mo mapakain yung sarili mong mga anak dahil na mo problema ka, isisi natin kay Tatay Digong. Nahuli ka sa kanto dahil hindi ka nag-helmet, hayop ka, isisi mo kay Tatay Digong. Isisi natin kay Tatay Digong kung bakit 10 years yung mga professional driver's license natin at saka yung mga passport natin. Ganun nakalupit ngayon. Ganun na mag-isip ang tao. It's okay, maging tanga. Basta mamuliti ka tayo. Kahit na obvious na mukha tayong tanga, na obvious na may pinamumulitikan tayo, gawin natin. Kasi yun ang gusto natin mangyari, di ba? Alam ko, hindi kayo ganyan mag-isip eh. Pero puta, huwag niyo ibaba yung sarili niyo. Nag-aral-aral kayo. Kaya actually, kahit hindi na to usapang pag may pinag-aralan. Di ba, mga kayon? Ano na to? It's malinaw na pamumulite ka itong ganitong klaseng thinking. Game na tayo. Ito, Kung matutuwa kayo may rito. plano na ibasura yung batas mo, sa 2022 tatakbo ko Senado para ibasura kayong punyetang batas mo. Ang walang magsibak sa batas mo na Portuguese na Juvenile Justice Law sa 2022, ako ang sisibak yan. Ha? Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Punyetang batas yan. Nais ko lamang pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas itong Juvenile Justice Welfare Act. Erwin, no? Erwin. Talagang pinatunayan mo lang na sometimes you have to bend the law. Mapakot to, anong bootsman? Dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. Anong silbi ng batas na yan? Paano ngayon hahabulin ng Estado ang mga minor de edad na 15, 15 anyos ka, diba? Marami ka nang alam. Third year high school na ang 15. Marami ng kalukuhan ang 15 years old, Senador. Ewan ko ba? Pinagkakataka ko rin kasi. Bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandabukan din ng mga pulpul na mga senador. Ano po ako, Tatay Diggs? Kasi Kiko Pangilinan yata ang pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Itong batas na ito, walang silbi. Hindi yung nakakatulong. Nakakatulong ito sa mga sindikato dahil nagagamit ng mga sindikato ang mga bata. Nakakatulong dito sa mga bata na may mga criminal instinct.
15 anyos, wala pang alam. Siguro ikaw, Pangilinan, wala ka pang isip nung 15 anyos kang hinayupak ka. Isipan mo na 15 anyos hindi pa pwedeng ikulong. Maski na ng rape siya. Maski na huling-huli na ng pulis na ginahasa niya yung isang bata o pumatay sa murder. Walang magawa ang otoridad kundi isurrender muli sa kanyang mga magulang kung siya ay 15 anyos pababa. Kaya ob-ob ka. Di ko Pangilinan. Saan time na kailangan revisahin itong tragis na batas na ito na walang silbi? Na tinuruan lamang ang mga kriminal, na tinutulungan ang mga sindikato, tinutulungan ang mga batang kriminal na gumawa ng katarantaduhan. Bend the law! Okay, ganito. Ako, sang-ayon ako na ibaba. At hindi lang yon, dapat two-way. Two-way. What I mean by saying two-way, habang binababa yung Juvenile Act from 15 years old down to 10, just like what Senator Robin Padilla push about, sana turuan din, magkaroon din ng mga seminar, magkaroon din ng mga pag-uusap na it's about time na gisingin na yung mga ibang magulang. Kasi ang bottom line talaga, magulang ang bottom line, magulang. Kahit tanungin ko kayo, mga kayon, sumang-ayon man kayo sa sasabihin ko, hindi, nasasabihin nyo, hindi, nasa bata, hindi, nasa magulang yan. 'Di ba? Nasa magulang yan kasi ang magulang dapat ang nagga-guide, nagbibigay ng pangaral, nagpa-punish kung merong nagawa ang anak. Magulang pa din yung ugali ng anak. Kahit nasabihin mo may mga social media, ako namamalo pa rin ako Pinapahalo ko yung anak ko. Patatayuin ko pa rin sila sa sulok, papaluin ko pa rin sila sa puwet. And the thing is, na we have to explain kung bakit. Kasi sa psychology ganito Ako lagi ko tinuturo to when I was teaching psychology. Lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, sino yung mga hindi rito napalo, papaluin ko ngayon sa puwet. Yung mga bata na hindi napalo, papaluin ko sa puwet. And the thing is, you really have to explain kung bakit mo pinalo yung bata. Kasi baka mamaya nai-skip natin yung part na yun Yung bata nagtataka, ba't ako pinalo? So tatanim yun mapupunta yun sa unconscious level ng mga bata. Nasa unconscious siya, di ba? Nasa unconscious, nasa baba. Tapos, paglaki niyan, habang lumalaki yan, yung mga unconscious na yon, yung mga subconscious na yon, somehow, mapupunta doon sa taas, magiging conscious, yun yung naiisip nila ngayon. So, tatanim. Di ba? Tatanim. Kasi nandoon lang siya nasa unconscious level ng mind lang siya Kung bakit siya pinalo, hindi man lang in-explain, bakit siya ginulpi ng tatay niya, ng magulang niya, hindi nagkulang ka doon. Bilang magulang na may explain mo, nandoon lang siya sa unconscious, unresolved. Kaya once in a while, habang lumalaki yung bata, bigla niya naiisip. Kasi subconscious Pag naisip mo, nagiging conscious ka na doon, umaangat na siya. Pag hindi mo naiisip, nandoon lang siya, nakababad lang siya sa unconscious, sa unconscious level ng memo, nandoon lang siya. Pero pag naisip mo, parang ganito yan, ito sample niyan. Ito sample niyan para malinawan kayo. Hindi kasi lahat maiintindihan dahil hindi naman lahat kuha ng psychology. Remember, di ba, pag nagme-memorize tayo ng number, di ba? Hindi natin alam. Di ba? Nagme-memorize tayo, hindi natin alam. Tapos unti-unti natin, di ba, pagka 21486. Ito, kabisado ko to telephone number namin to sa tunto. 214866. Ano ba yung number na yan? 214. Nasa unconscious pa yan. 21. Pag naalala mo na, 214866, napunta na sa conscious. Naalala mo na. Okay? Hindi pa yung mga short-term memory, long-term memory. Iba pa yon. Ito, sinasabi ko lang na yung mga thoughts natin ng mga bata, napupunta doon sa unconscious sa baba, sa level. Sa unconscious. Pag naaalala mo na siya, napupunta na siya sa pre-conscious. Hanggang sa maalala mo, nagiging conscious ka na doon. So, ganun Bottom line is, kasalanan ng magulang kung hindi na-guide, hindi na-assist yung bata. Kahit nasabi mong, di ko naman mababantayan ng 24 hours yung bata. Yun nga Yun nga yung point. Alam na natin na hindi natin mababantayan yung mga bata ng 24 hours. Totoo naman, kasi pupunta na eskwelahan yan, papasok yan, hindi mo malaman kung anong napapanood niyan doon, kung sino mga kabarkada niyan, kung sino yung pwede niyan makausap, kung ano yung mga pinapanood nila sa app, kung ano yung tinuturo ng mga kaibigan nila. Yun nga yun. Dapat anticipated natin yun. Kaya ituturo natin. Ako lagi kong turo sa anak ko.
since na nag-aaral na yung mga anak ko. Anak, do not copy, do not mimic anything that you don't understand. Even words or action. Lagi kong tinuturo yan. Kasi alam ko na hindi ko mababantayan yung anak natin 24 oras. 24 oras, hindi natin mababantayan. Kaya ang ituro mo, yung precaution na dapat alam ng anak mo na, ay, hindi ko dapat gayahin to. Kasi sabi ng magulang ko, huwag ko daw gayahin yung mga bagay na hindi ko lupos na naiintindihan. See? Yun ang turo ko sa anak ko. Kaya pagka meron siyang sinabi na hindi niya alam, tatanungin ko siya, did you know what's the meaning of that word? Nasabi niya hindi. Oh, anong rules ni Papa? Do not copy, do not mimic those words or action that you really don't understand. Diba? Nasa atin pa rin bilang magulang Hindi ako naniniwala kasi na dadahilan ng ibang magulang. Hindi ko naman mabantayan yung anak ko ng 24 oras Hindi ko naman alam na kung anong pinapanood niya habang nasa school siya, kung anong tinuturo ng mga kabarkada niya, kung sino yung mga kaibigan niya. Alam mo, totoo to. Ako naniniwala ako dito na tayo ang pipili ng mga kaibigan natin para sa mga anak natin. Totoo yan. Dahil sila, hindi pa nila lubos maunawaan na kung anong dapat na kung paano nila ipifilter yung mga kaibigan nila na makaka-influence sa kanila. Dapat bilang magulang, tayo mismo yung pipili ng magulang habang bata pa sila. Habang hindi pa nila lubos na naiintindihan na, ay, eto, masama pala itong walang maidudulot sa akin itong kaibigan ko, ito i-influence lang ako. Totoo yan! Kaya nga dapat guided ng magulang yung mga bata. Saka, huwag niyong hahayaan, kayong mga magulang, huwag niyong hahayaan na meron kayong gap sa mga anak niyo. Kailangan close pa din kayo in a way na hindi nasasakal yung mga anak niyo. Hindi ako perpekto, pero dapat alam natin to. Hindi ako perpekto bilang magulang, pero dapat alam natin yung ganito. Ngayon, sinisisi nyo kay Tatay Digong, pilit yung nililink yung mga karahasan na involve yung mga kabataan sa Tatay Digong. Puta, ganyan kayo mag-isip? Puta, nag-aral pa kayo? Di ba? Kung hanggang dyan lang din yung babaw ng kaya nyong isipin. Magulang. Kung ito, tanong ko sa inyo, payag ba kayo na ibaba? Comment nyo dyan Una, payag ba kayong ibaba na from 15, Juvenile Act? Ang author na ito kasi si Keiko Author na babaan, ang sinusulong ni Senator Robin Padilla, ibaba sa 10 taon. Yung criminal liability. Na yung criminal age liability na ibaba sa 10, sa 10 years old. Payag ba kayo? Yes or no? Pwede nyo i-explain dyan sa comment section. O ngayon, ang pangalawa dyan, payag din ba kayo? Kung hindi man ma-approve yung hindi man ma-approve yung 10 years old na Juvenile Act. So kung 15 pa din, so dapat ba kung nagkasala ng serious crime ang bata, dapat ang pananagutin magulang. Comment down below. Para matuto. 'Di ba? Kasi nangyayari, hindi ko naman nilalahat ng magulang I'm sorry pero sorry not sorry. Pero talagang magulang talaga may pagkukulang Kaya hindi ako naniniwala na hindi ko naman mababantayan yung anak ko 24 oras kung sino yung mga kaibigan nila. Hindi ako naniniwala ron, tol. Pasensya na, may pagkukulang ang magulang pagka nangyari yung ganon. Kasi in the first place, dapat ikaw ang pumili ng mga kaibigan ng mga anak mo, kung sino yung makaka-influence sa kanila na maganda o pangit o karahasan. At ipaliwanag mo one thing, kasi alam mo na hindi natin mababantayan, ipaliwanag mo, paniwalag nyo sa mga anak nyo na hindi lahat kokopyahin nila. Lalo na kung hindi nila lubos na naiintindihan. That's fucking simple, you know? Di ba? Pagka yun natutunan ng bata na, ay sabi ng magulang ko, wag ko daw kopyahin, wag ko daw akong gumawa ng masama, sumagot ako. Dadalhin nila yon, maniwala kayo sa akin. Dadalhin nila yon, in fairness sa anak ko. Sa anak ko lalaki, in fairness sa anak ko. First, second, third level, fourth level, outstanding. Alam mo, sabi ng magulang, ay sabi ng teacher sa amin mga magulang, walang kaproblema yung anak namin. Hindi lang
hindi lang siya hindi na siya madaldal. Yun lang ang pinoproblema. Pero yung outstanding yung in fairness. Bonus na yun, di ba? Usapin ng unexplained wealth di umano. Yan. At ang unang-unang in-emphasize niya, eto kasing mga prosecutors noong nasa Quadcom sila at noong dinidinig nila yung probable cause. Hindi pala Quadcom, yung committee, Justice Committee. Palagi nilang sinasabi, paulit-ulit, bilyon-bilyon daw ang salapi ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang Magkinig, asawa si Attorney Mans Carpio. Unang-una, hinlaro na po yan ng bangko. Ha? Sinabi na ng Bank of the Philippine Islands, mga bossing mali po, nagkaroon ng computer error. Yung sinasabi nyong 2 bilyon o B, ha? 2 milyon lang po yun. Ah. Oo, yan. Grabing Nagkamali pagkakamali po yan. ang DPI. At inamin naman, at talaga naman nagkakamali. Oo. Paminsan-minsan. Kumbaga, tao lang. Yes. Pero hindi natin pwedeng sabihin tao lang kasi computer eh. So, computer lang. Hindi, nagkakamali talaga, sir. Oo. Perfect ang computer. Kahit Oo. maliliit na mga depositor, naloloko din Oo, sila. minsan, bigla na lang magpapanik ka, nawawala yung deposito mo. Mm-mm. Ayun ang nangyayari sa'yo. Anyway, eto ang problema. Ang lakas nilang sumigaw nung akala nila bilyon. Akala nila- Correct. Kinorek na milyon, Mm-mm. hindi naman nila kinorek ang sarili nila kasi mentally dishonest nga eh. Ayun. Etong iba na nasa House of Representatives Justice Committee. Opo. Yung mga nagsagawa ng mini trial daw na wala naman sa konstitusyon doon sa House of Representatives. Hindi lang mentally dishonest, yung iba, ang papangit pa. Pero wala na tayong magagawa ron eh. Ganun na talaga ang ibinigay sa kanila. Ng tadhana na pagmumuka, ano? Anyway, pangalawa, sabi ni Attorney Paulo Duterte tuloy, ano? Anelo. Panelo! Yes. Oh, Nagkamali-mali ayan, na. yan. Bad comparison. Okay. Hindi naman, hindi naman. Okay Wala naman. Kakampi naman natin pareho yan. Okay. Sige Anyway, po. Mm-mm. sabi niya, hindi mo talaga malalaman doon sa kinuhang report ng AMLAC. Kasi, ang tinignan nyo lang doon, yung mga covered transaction. Mamadali eh. Yung Mamadali eh. 500,000 above, ang sabi niya. So, hindi natin alam kasi, alam nyo, eto po yan eh. Kasi akala ng mga tao, yung report na yon lahat naka-report. Yes. Withdrawal at deposito. Hindi po. Ganito po kasi yan ang naka-report sa AMLAC. Dalawa po yan under the Anti-Money Laundering Act. Covered transaction, automatic po yan. 500,000 pataas. Covered transaction yan. Anong ibig sabihin covered transaction? Whether you Lahat. like it or not, papasok sa system yan, ire-report yan sa Anti-Money Laundering Council o Ayun. AMLAC. Okay. Meron namang sinasabing suspicious transaction. Yan ang suspicious transaction report. Opo. Kahit hindi 500,000, let's say 150,000 lamang o 200,000, pero kahina-hinala, di ba? Opo. Ay i-report din po yan. Yan ang discretionary sa bangko. Ang bangko nagdedetermine na, uy, kahina-hinala ito, i-report natin sa AMLAC. Yan. Correct. Di ba? Paano yan? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Excited kayo kasi nakita nyo malaking figures. Di ba? Ang hindi nyo alam, napatunayan na napaliwanag na ng AMLAC yan. Again, eto, puta, tanga lang hindi maniniwala dito pagka sinabi nilang para sa taong bayan yung hindi pa mumulitika, yung ginagawa nilang impeachment na accountability para sa taong bayan. Sus Marios. Ano sabi ni Senator Peter Cayetano? Kung hindi nyo gusto si VP Inday Sara Duterte, talunan nyo na lang sa 2028. Alam nyo kasi hindi nyo kayang talunan sa ganung pamamaraan eh. I mean, sa galing sa galing, you are no match to VP Inday Sara. You, guys, no match for VP Inday Sara. Kaya nga ganyan ang laro nyo. Diba? Kaya ganyan ang laro nyo. Kumbaga sa basketball, hindi galing sa galing, sahuran. Talagang pipilayan nyo, tatagain nyo, hanggang sa mapilayan, hanggang sa ma-out of the game. Ganun klaseng laro. Ganun klaseng kaduming laro ang gusto ninyo. Kasi hindi nyo naman kayang labanan ng patas sa patas eh. Nang galing sa galing. Hindi, kasi ngayon pa lang, wala na eh. Diba? Ngayon pa lang, talo na kayo. Lahat ng tumahimik sa flood control issue, puta, mag-isip-isip na kayo, mga kababayan. Ha? Mga kayon, mag-isip-isip na kayo.
Dahil lahat nung tumahimik na yan at lahat ng hindi nag-ingay, there's something about it kung bakit sila ayaw mag-ingay. Kasi kung talagang ikaw, hinalal ka ng taong bayan, hinalal ka ng buong mundo, tapos tatahimik ka doon sa major na corruption, which is flood control issue, puta, napaka-ano nun ha? Bakit? Bigyan nyo kami ng dahilan. Bakit? Kung bakit ka nananahimik. Hindi yung naguhulaan kami rito. O baka tama yung speculation namin na dawit ka. Ikaw politiko, dawit ka. Kaya ayaw mong mag-ingay. Kaya gusto nyo, i-impeach na lang natin, i-convict na lang natin si BP Inday Sara. Nang sa ganon, lahat ng magre-re-elect sa 2028 na mga congressmen, senators, wala nang sagabal sa inyo. Ang lakas ni BP Inday Sara. O, makonvict nyo man si BP Inday Sara, worst comes to worst. Sabihin na natin, sige, baka sabihin nyo, masyado tayong ano. Sige, sabihin na natin, makonvict nyo man si BP Inday Sara. Sa tingin nyo ba, walang kapatid yan? Baka magtaka kayo, lahat kayo nakafocus kay BP Inday Sara, baka mas malupit yung mga kapatid niyan, hindi si BP Inday Sara. Baka mas mapatawad pa kayo ni BP Inday Sara Baka yung kapatid, hindi. Not sure ha. Kasi hindi ko naman masasabi yan kasi hindi naman ako si Inday. Diba? Baka lang naman. Baka lang naman hindi kayo pansinin pag nanalo si BP Inday Sara bilang presidente sa 2028. Baka lang naman. Baka mapatawad pa kayo. Baka lang naman. Diyan kayo nakafocus, hindi nyo alam. Baka mamaya mas malupit pa pala yung mga kapatid niyan. Lalaki rin yan. Andyan din si Senator Robin Padilla. Alam nyo si Senator Robin. In fairness to Senator Robin. Kasi medyo nakakaugalian na natin kasi yung manghusga Manghusga na hindi natin talaga nalalaman yung totoo. Sakit ng Pilipino yan totoo. Sakit ng Pilipino yan, manghusga. Kahit hindi natin nasuot yung sapatos nila habang nilalakbay nila yung sarili-sarili nilang buhay and vice versa. Hindi na natin sila kayang husgahan nang hindi natin nasusuot yung sapatos nila. In the same way na hindi nila tayo husgahan not until they wear our shoe. Ganun lang naman yun Di ba? Hindi naman talaga mahuhusgahan yan si Senator Robin. Baka magulat ka, mas marami pang nagawa yan kaysa sa iba na porket artista, laos ng tugtugin yan. Dati na yan. Kumita na yan. Dinahilan na natin yan noon. Ay, artista lang yan, kaya nanalo Di ba? Dinahilan na natin yan noon. Pero hindi natin masasabi na valid pa din yung mga ganyan dahilan ngayon. Di ba? Lalo na kung kay Senator Robin. Siya nga nagbababa na 10 years old I think it's about time na din Di ba? O kung ayaw nyo naman ibaba, parusahan nyo na lang yung magulang na may anak na gagawa ng krimen under 15 years old. 15 years old and below. Ganun na lang. Or, paigtingin ninyo yung mga seguridad sa eskwelahan. Actually, ang Pinas lang yung sa totoo lang, yung damage has been done. Sa Pilipinas lang yung saka maghihigpit kasi may nangyari na. Yung prevention, wala Laging cure O tapos yung cure, tipong band-aid solution lang. Kikilos lang pagka may nangyari na. Diba? Yung prevention wala sa atin Diba? O yung mga flood control, ayan nga, may pera nga, may budget nga, binadgetan nga, kinuha nyo na nga sa tax namin O anong mangyayari? Wala pa din. Binulusan nyo lang. Definitely, merong corruption baka sabihin nyo, wala. Ano to? Guni-guni lang namin. Di ba? Natatawa lang ako, pero natatawa lang kasi ako. Tangina Pero sa totoo lang, syempre nakakainis din. Di ba mga kayo? I'm sure yung mga viewers ko naiinis din to. Lalo na yung mga viewers ko abroad. Tangina, ang hirap ng buhay niyan Baka nga itong mga politiko dumapagtrabaho yun abroad. Baka hindi nila maiiwan yung mga anak nila. Push kayo ng push na, ewan ko ba? Diba? Mga kayon, maraming salamat sa pagkikinig. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.